Ang kwento ng pagtubos. Kabanata 42, mga taon ng ministeryo ni Pablo. Si Paul ay isang hindi napapagod na manggagawa. Siya ay patuloy na naglalakbay sa iba't ibang lugar, kung minsan sa mga hindi magandang lugar, minsan sa tubig, sa pamamagitan ng bagyo at unos. Wala siyang pinahintulutang makahadlang sa kanyang paggawa. Siya ay lingkod ng Diyos at dapat gawin ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng salita ng bibig at sa pamamagitan ng sulat ay nagdala siya ng isang mensahe na mula noon ay nagdala ng tulong at lakas sa simbahan ng Diyos. Para sa atin, na nabubuhay sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito, ang mensaheng ipinadala niya ay malinaw na nagsasalita tungkol sa mga panganib na magbabante sa simbahan, at ng mga maling doktrina na kailangang matugunan ng mga tao ng Diyos. Mula sa bansa at sa lungsod Paul pumunta, pangangaral tungkol kay Kristo at pagtatatag ng mga simbahan. Saan man siya makatagpo ng pagdinig, nagsumikap siya upang kontrahin ang pagkakamali at ibalik ang mga paa ng kalalakihan at kababaihan sa landas ng tama. Yaong sa pamamagitan ng kanyang mga gawain sa anumang lugar ay naakay upang tanggapin si Kristo, siya ay nag-organisa sa isang simbahan. Gaano man sila kaunti sa bilang, nagawa ito. At hindi kinalimutan ni Pablo ang mga iglesia sa gayon na itinatag. Gaano man kaliit ang isang simbahan, ito ang layunin ng kanyang pangangalaga at interes. Ang pagtawag kay Pablo ay humihingi sa kanya ng iba't ibang uri ng paglilingkod, paggawa gamit ang kanyang mga kamay upang kumita ng kanyang ikabubuhay, pagtatatag ng mga simbahan, pagsulat ng mga liham sa mga simbahang naitatag na. Ngunit sa gitna ng iba't ibang gawaing ito ay ipinahayag niya, isang bagay ang ginagawa ko. Filipos Kapitulo 3 Versikulo 13. Isang layunin na pinananatili niyang matatag sa harapan niya sa lahat ng kanyang gawain, ang maging tapat kay Kristo, na, noong nilapastangan niya ang kanyang pangalan at ginagamit ang lahat ng paraan sa kanyang kapangyarihan upang gawin itong lapastanganan ng iba, ay nagpahayag ng kanyang sarili sa kanya. Ang isang dakilang layunin ng kanyang buhay ay paglingkuran at parangalan siya na ang pangalan ay minsang pinuspos siya ng paghamak. Ang kanyang isang hangarin ay upang manalo ng mga kaluluwa sa tagapagligtas. Maaaring salungatin at uusigin siya ng mga Hudyo at Hentil, ngunit walang makapagpatalikod sa kanyang layunin. Sinusuri ni Paul ang kanyang karanasan. Sa pagsulat sa mga taga-Filipos, inilarawan niya ang kanyang karanasan bago at pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob. Kung ang sinumang tao ay nag-aakala na mayroon siyang mapagkakatiwalaan sa laman, sabi niya, ako ay higit pa, tuli sa ika-8 araw, sa lahi ni Israel, sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo ng mga Hebreo, tungkol sa batas, isang Fariseo, tungkol sa sigasig, sa pag-uusig sa iglesia, tungkol sa katwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. Filipos Kapitulo 3 Versikulo 4 hanggang 6. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob ang kanyang patuto ay, oo nga, at ibinibilang kong kawalan ang lahat ng mga bagay dahil sa kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, sapagkat siya'y aking tiniis ang pagkawalan ng lahat ng mga bagay, at itinuring kong mga tanggihan, upang makamtan ko si Kristo, at masumpungan, sa Kanya, na walang sariling katwiran, maging yaong sa kautusan, kundi yaong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Filipos Kapitulo 3 Versikulo 8, 9, ARV. Ang katwiran na noon pa man ay inisip niya ang napakaraming halaga ay wala na ngayong halaga sa kanyang paningin. Ang pananabik ng kanyang kaluluwa ay, upang makilala ko siya, at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikasama ng kanyang mga pagdurusa, na naaayon sa kanyang kamatayan, kung sa anumang paraan ay makakamit ko ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Hindi na parang nakamtan ko na, o naging sakdal na, kundi sinusunod ko, upang mahuli ko yaong nahuli rin naman ako ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ibinibilang ang aking sarili na nakahawak, ngunit ito ang isang bagay na ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at inaabot ko ang mga bagay na nasa harapan, ako'y nagsisilapit sa marka para sa gantimpala ng mataas na pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Filipos Kapitulo 3 Versikulo 10 hanggang 14. Isang madaling manggagawa. Tingnan siya sa piitan sa Filipos, kung saan, sa kabila ng kanyang sakit na katawan, ang kanyang awit ng papuri ay bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Matapos buksan ng lindol ang mga pintuan ng bilangguan,
muling narinig ang kanyang tinig, sa mga salita ng pagpapasaya sa pag-anumbantay ng bilangguan, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat narito kaming lahat, bawat tao sa kanyang kinalalagyan, pinigilan ng presensya ng isang kapwa, bilanggu. At ang tagapagbantay ng bilangguan, na hinatulan ng katotohanan ng pananampalatayang iyon na umalalay kay Pablo, ay nagtatanong ng daan ng kaligtasan, at kasama ang kanyang buong sambahayan ay nakiisa sa pinag-uusig na pangkat ng mga disipulo ni Kristo. Tingnan si Paul sa Athens sa harap ng konseho ng Areopago, habang natutugunan niya ang agham sa agham, loika na may loika, at pilosopiya na may pilosopiya. Markahan kung paano, sa pamamagitan ng taktika na bunga ng banal na pag-ibig, itinuro niya si Jehovah bilang ang Diyos na di kilala, na walang alam na sinasamba ng kanyang mga tagapakinig, at sa mga salitang sinipi mula sa sarili nilang makata, inilalarawan niya siya bilang isang ama na may mga anak sila. Pakinggan siya, sa panahong iyon ng cast, nang ang mga karapatan ng tao bilang tao ay ganap na hindi kinikilala, habang inilalahad niya ang dakilang katotohanan ng pagkakapatiran ng tao, na ipinahahayag na ang Diyos ay ginawa sa isang dugo ang lahat ng mga bansa ng mga tao upang manahan sa lahat ng mukha ng lupa. Pagkatapos ay ipinakita niya kung paano, sa lahat ng pakikitungo ng Diyos sa tao, tumatakbo tulad ng isang sinulid na ginto ang kanyang mga layunin ng biyaya at awa. Siya ay itinakda ang mga panahon ng una, at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, na kanilang hanapin ang Panginoon, baka sakaling madama nila siya, at matagpuan siya, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Pakinggan siya sa korte ni Festus, nang si Haring Agrippa, na nahatulan ng katotohanan ng Ebanghelyo, ay bumulalas, halos hinihikayat mo akong maging Kristiyano. Sa anong banayad na kagandahang loob ang ginawa ni Pablo, habang itinuturo ang kanyang sariling tanikala, ay sumagot, ibig ko sa Diyos, na hindi lamang ikaw, kundi gayon din ang lahat ng nakikinig sa akin sa araw na ito, ay maging halos, at sa kabuuan ay gaya ko, maliban sa mga gapos na ito. Kaya lumipas ang kanyang buhay, gaya ng inilarawan sa sarili niyang mga salita, sa mga paglalakbay na madalas, sa mga panganib sa tubig, sa mga panganib ng mga tulisan, sa mga panganib sa pamamagitan ng aking sariling mga kababayan, sa mga panganib sa pamamagitan ng mga pagano, sa mga panganib sa lungsod, sa mga panganib sa ilang, sa mga panganib sa dagat, sa mga panganib sa mga huwad na kapatid, sa pagod at hapdi, sa madalas na pagbabantay, sa gutom at pagkauhaw, sa madalas na pag-aayuno, sa lamig at kahuberan. Ikalawang Korinto Kapitulo 11 versikulo 26, Ikalawang Korinto Kapitulo 27. Sa pagiging nilalay, sabi niya, pinagpapala namin, kung inuusig, kami ay nagtitiis, kung sinisiraan kami ay namamanhik, gaya ng malungkot, gayon may laging nagagalak, bilang mahirap, gayon may nagpapayaman sa marami, na parang walang anuman, ngunit nagtataglay ng lahat ng bagay. Unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 12, Unang Korinto Kapitulo 13, Ministeryo sa mga bono. Bagamat siya ay isang bilanggo sa mahabang panahon, gayunpaman, ipinagpatuloy ng Panginoon ang kanyang natatanging gawain sa pamamagitan niya. Ang kanyang mga gapos ay magiging paraan ng pagpapalaganap ng kaalaman tungkol kay Kristo at sa gayon ay lumuluwalhati sa Diyos. Habang siya ay ipinadala mula sa bawat lungsod para sa kanyang paglilitis, ang kanyang patuto tungkol kay Jesus at ang mga kagiliw-giliw na pangyayari ng kanyang sariling pagbabalik loob ay isinalaysay sa harap ng mga hari at mga gobernador, na sila ay dapat iwanang walang dahilan tungkol kay Jesus. Libo-libo ang naniwala sa kanya at nagalak sa kanyang pangalan. Nakita ko na ang natatanging layunin ng Diyos ay natupad sa paglalakbay ni Pablo sa dagat, idinisenyo niya na ang mga tripulante ng barko ay masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, at na marinig din ng mga pagano ang pangalan ni Jesus, at marami ang maaaring magbalik loob sa pamamagitan ng pagtuturo ni Pablo at sa pamamagitan ng pagsaksi sa mga himala na kanyang ginawa. Ang mga hari at mga gobernador ay nabighani sa kanyang pangangatwiran, at bilang may kasigasigan at kapangyarihan ng banal na espiritu ay ipinang-aral niya si Jesus at isinalaysay ang mga kawili-wiling pangyayari sa kanyang karanasan, ang pananalig ay nananatili sa kanila na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 42. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.